Isang magandang hapon po sa lahat po nating mga kababayan. Ipagpaumanhin po ninyo, medyo minamalat at pausa boses ng inyong lingkod. Pero bagamat ay sabi niya po, hindi pa po tayo fully po nakakabawi ng pahinga. Noong nakaraan po May 11 at kabuuan ng May 12 hanggang tumawid ng May 13 ay basically ay para tayong dire-diretso pong gising at napuputan lang ng konting-konting pahinga na mga idlip. Pero nais ko po sa kunin ng pagkakataong ito, una po sa lahat para pasalamatan po lahat po ng ating mga kababayan na nagtiwala, nagbigay ng suporta, nagsakripisyo, tumulong sa paglalakbay ng inyong lingkod at syempre po ng buong Team Pag-asa. Kami po ay taus-puso pong nagpapasalamat at ito naman po ang aming paglalakbay. Hindi naman po ito panalo po ng Team Pag-asa, kung hindi po panalo po ng lahat po natin kababayan dito sa lungsod ng San Jose. Siguro po parang nataon po no? Dahil ang Sunday, bago po ang eleksyon ay Mother's Day, ang eleksyon po ay Monday, at nung naproklama ang inyong lingkod at ang pito po sa ating mga kasama at ang ating Vice Mayor, ay nagkataon naman po alauna na ng madaling araw po ng ating Our Lady of Fatima. Alam niyo, ako share ko lang po na konti na nung araw po ng May 12, nung maraming kaganapan na ang nangyayari, syempre po minsan sa dami ng kaganapan, sa huli, talagang huhugot ka na lang sa iyong pananampalataya, ikaw mananalangin, na kung ano man ang nangyayari, ang Panginoon po ay nandyan para siguraduhin na kung ano yung dapat maging resulta, ano yung dapat kalabasan po ng ating halalan, ayun po ang mangyayari. Alam niyo po, napadaan po ako sa bahay po namin, may maliit po kaming altar, at ang isa po sa nandun ay ang binigay po sa akin ng aming nakakatandang kapatid, si Ate Evita. Ano po siya, yung si Our Lady of Fatima. At nung nangyayari nga po yun, siguro, medyo ikaw ay sabihin na natin ay no-overwhelm sa dami po nangyari. Sa kanya po ako nagdarasal at humingi po ng intercession na lahat po ng panalangin po natin ginagawa, sana po ang ating Our Lady of Fatima ay mag-intercede po sa ating mga panalangin. Sabi nga, at the end of the day, gawin po natin ang lahat, gawin po natin ang lahat po na pwedeng gawin. And at the end of the day, syempre po, God will do the rest. Yun lang naman po yun. Isa-isay ko lang po siguro, paumanin, baka may malaktuhan na po sa aking papasalamat. Syempre po, unahin ko na po ang kayo po lahat, ang mga kababayan po, tumulong, tahimik na sumusuporta, may aktibong sumusuporta, at syempre meron po, marami po ang nagsakripisyo. Papasalamat po ako sa aking pamilya. Syempre po, nandyan po ang aking mga mahal po na kapatid, sila Ate Evita Vilago Baranjaran, Kuya John Baranjaran, na kanya pong asawa, si ating Marley Vilago Martinez, syempre po si Kuya Lito po, si Ate Chiki, bagamat tahimik din po silang tumutulong, si Ate Kuya Lito Vilago, Ate Chiki Vilago, at nakita naman po natin, nag-perform po ang anak doon sa Fiesta Pag-asa. At syempre po, malaki po ang tinulong po sa ating paglalakbay. Aking pong bayaw na si Kuya Alexander Milena, at syempre po ang aking kapatid, si Mayora Marivic Vilago Milena. Kasama na rin po ang kanilang mga anak, lalo na po si Nicole Milena. Kasama po ang kanyang grupo po ng mga kabataan, ang SIDA. Siyempre po, pinakamalaki po siguro na mula pa nung nag-umpisa yung paglalakbay, na lagi pong nandyan, lagi pong nakatugon, lagi pong nakalalay, laging gumagabay. Siyempre po, nandyan po ang ating congressman, Joseph Vilago, at ang kanyang, siyempre po, ating congresswoman, Mickey Vilago. Bagamat siguro po,
gusto po natin magsaya po at lahat. Medyo parang nung nalaman po namin, after po namin mapaklaim na medyo nagkadigitan yung laban, siguro medyo nabawasan ng konti ang ating pagbubunyi. Ah, Minsan hindi natin mapaliwanag kung bakit nangyari isang bagay, pero again naman po, taos puso kami nagpapasalamat sa kanila kasi nga po sa lakbay po na ito ay lagi po namin sila nakasama, lalo na po dito sa lungsod ng San Jose at dito naman po sa lungsod ng San Jose. Malaki din naman po ang naging abante po ni Congresswoman Nikki Villalgo. At syempre po, nandiyan pa po ang iba po natin mga kamag-anak, kaibigan na nakasama sa paglalakbay po na ito. Syempre po ang buong team Pag-asa. Ako naman po personally nagpapasalamat po sa kanila sa buong Ocho Panalo mula po kay Consial Manuel Chua, elect na ulit, re-elected na pala. Si Consial EJ Divina, Atty. Ronald Ortesera, at syempre po si Andrew Ignacio, malusog para sa kalusugan. At syempre po, si Consiala Jenny Salvador, Consiala Adi Villena, at ang number 1 po sa buong Sanggunian ay si, kaya siguro unbeatable, di po Consiala Glenda Filimon. At bagamat po, kami naman po, ang lagi po namin tinulak ay lahatan sa hindi naasahang pangyayari, medyo nahiwalay po ang ating Consiala po Ruby May Tomas Kenso. Pero kami naman po, bilang isang team, siguro sa ibang bagay na lang kami pwede magkatulungan moving forward, lalo na po sa kanyang asawa na si Dr. Jonas Kenso, na aktibo po na nakatulong po sa buong team throughout po ng ating journey. Kaya naman po ako nagpapasalamat sa buong grupo po ng Ocho Panalo. At syempre po, ang inyong lingkod, nagpapasalamat sa ating pong ngayon ay Vice Mayor na po, elect na Vice Mayor Vanch Manugit. Mababalik na po ang boses ng San Jacinto sa Sangguniang Panglungsod at sa kanya po buong pamilya. Kami po itong pusong nagpapasalamat at kasama na po ang buong GRC family na nakasuporta po sa kanila at nakasuporta po sa buong Team Pag-asa. Taos puso pong aming pong pasasalamat. Pero syempre po, napakarami po akong mga kaibigan, kakilala. Minsan, hindi mo kakilala, nasasabihin sa iyo, umuwi pa galing ibang bansa para lang sumuporta, tumulong, bumoto. Overwhelming po. Kami po ay taos puso po nagpapasalamat at higit po sa lahat, sa higit 51,000 po nating mga kababayan na nagtiwala po sa inyong lingkod. Maraming salamat po. At syempre po, yan po ay technically, sabi nga po kagabi ng COMELEC, nang diniglara po yung sa posisyon po ng mayor at ng vice mayor. Yun na po siguro yung highest po na nakamit ng boto sa kasaysayan po ng lungsod ng San Jose, ang kasalukuyang boto po na para sa mayor at sa vice mayor. Kaya naman po kami talagang taos puso po nagpapasalamat. At moving forward po, makakaasa po kayo. Siguro bobelo lang po kami ng konti para lang syempre naman po makaka-recharge ng konti, magkaroon ng konting oras sa pamilya. Pero makakaasa po kayo na kahit sa July 1 pa po yata ang aming official po na pag-assume po ng pamumuno ng ating lungsod. Ngayon pa lang po ang lahat po ng dapat paghahandaan na po namin. Ang lahat po dapat pag-aaralan po namin. Kasalukuyan po, actually hindi lang naman po ngayon, nung nakaraan pa, binabasa na po natin kung ano po ang naisubmit po na budget ng outgoing na administration, budget for this year po ng 2025. At siguro po ang re-review lang po natin dyan kung ano na po ang na-implement at ano pa yung dapat implement. At syempre po, tulad po ng commitment po natin from the very start, tamang paggastos sa ating lungsod. Kaya re-review po natin, sisiguradin po natin na tama po ang allocation at kung meron pong hindi tama, titignan din po natin kung paano legal po na may tatama po kung ang isang allocation ng budget ay hindi tama. Alam ko po marami po ang agaran na inaantay na ang mga plataforma aming po ginagay. Huwag po kayo mag-alala. Yan naman po ipinaggagayakan na po natin. Siguro po konting patience lang po. Dahil hindi pa naman po kami
naka, naka-assume po sa role po na aming gagampanan. Kaya naman po hindi pa natin basta-basta maibibigay kung ano po yung responsibilidad ng mga plataforma po na amin po nilatag po sa inyo. Mula po sa plataforma ng senior citizens, scholars, sa POAS at iba pa. Pero po, hindi pa naman po yan may implement ngayon dahil hindi pa nga po kami nakaupo. Pero makakaasa po kayo. Kahit ngayon pa lang, pinag-aaralan na po namin, pinagagayakan po namin na yan po ay may implement sa mas madaling panahon. Siguro ang karagdagan challenge lang dyan, dahil do sa original formula natin, dapat walo po yung nanalo, kaya lang po may nabawas po na isa. Pero huwag po kayo mag-alala. Pag-uusapan po namin yan kung paano mas solusyonan. At syempre, mas malaki kung sabihin na po natin parang challenge na haharapin po natin ay dati po doon sa original na programa, no linatag po plataforma, nakatuwang po natin dyan sa paglalakbay ang ating Congresswoman Nikki Violago. Pero again po, kung ito po, nandito po tayo ngayon, nakasa po kayo. Hindi naman po siguro yan maging hadlang. Paggagayakan po namin, paghahandaan po namin, at higit sa lahat po, kung ano pong commitment po namin sa inyo, yan po ay lalatag po namin, gagawin po namin. At kung meron naman pong, sabihin na po natin, konting magiging pagkakaiba, paliliwanag naman po namin. Depende po kung ano po yung sitwasyon po na abutan po natin sa LGU po ng lungsod ng San Jose. Siguro po hanggang doon lang po muna ngayon. At ang mahalaga po ay ito na po yun. Buhay ang pag-asa po sa ating lungsod. Konti na lang po. Pero wala na akong makakapigil dahil sa July 1. Again po, ito na ho ang pag-umpisa po ng ating bagong paglalakbay, ang susunod na 3 taon sa lungsod ng San Jose. Hindi ko alam, Sir Roy, kung may nakalimutan pa ako. Higit po sa lahat. Siyempre po, nagpapasalamat po ako. Baka hindi ako makapapasok sa aming bahay mamaya. Siyempre po, magpapasalamat po ako sa aking pamilya na lagi pong nakasuporta, lalo na po sa aking maganda at mabait, mapagpasensya, may bahay. May bahay po na si Jane Reyes Violago. At syempre po sa aking mga anak na aking pong hinuhugutan ng lakas sa paglalakbay po nito. At bago po ako magtapos po sa pasasalamat, alam ko po marami po nag-expect na syempre po ikutan po natin lahat ng barangay sa pagpasalamat. Antay-antay lang po. Huwag po kayo mag-alala. Sabi nga po namin pag kami po tumanaw ng utang loob, yan po ay panghabang buhay. Pero po una na po dyan, unti-unti po natin lahat po ng barangay, ikutan po natin para magbigay pasalamat sa lahat po ng tumulong sa atin. At hindi lang magbigay pasalamat, personal po, na bababaan po natin para sa pasasalamat po nito. At bago po ako magtapos, ang pinakamalaga po siguro sa lahat, tayo naman po ay dinala po sa paglalakbay po na ito bilang sabi nga natin ay inatangan ng isang misyon na ating Panginoon. Pero bagamat maraming panahon na iniisip mo kung kakayanin mo o hindi, hindi naman po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Lagi po tayong ginagabayan sa mga panahon na marahil parang tingin mo walang paraan, binibigyan niya ng daan. Sa mga panahon na tingin mo meron kang pagdududa, binibigyan ka niya ng lakas sa loob. At pagka may panahon na tingin mo ikaw napapagod, binibigyan ka ng tamang pahinga at binibigyan ka ng tamang lakas para magpatuloy. Kaya naman po ang inyong lingkod, ang buong team Pag-asa, nagpapasalamat po syempre po sa nasa taas, sa ating Panginoon, at syempre po sa lahat po ng mga kababayan na sinamahan po kami sa araw-araw na panalangin para marating po natin ang paglalakbay po nito. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat, at syempre po, happy feast day po na ating Mama Mary, Our Lady of Fatima, at happy morning, happy afternoon, happy 3 years po sa ating lahat. Wala na pong pipiliin, wala pong sisinuhin. Lahat po, paglilingkuran po natin ng pantay-pantay. Maraming salamat po.